What a wasted time. Should have been here on the outside, read the signs. Used to call you mine. Gave it my best, but I don't need one more try. Hello, good morning mga syalak. Syalak na naman. Ayan. Nakakaloka. Meron pang nagtanong kung ano daw meaning ng syalak. Actually, hindi ko alam kung ano talaga yung meaning ng syalak, guys. Parang na-formulate or pumasok lang yun sa isip ko last year, nung 2024 ata. Tapos hindi ko talaga alam kung ano yung meaning ng syalak, guys. Kung alam nyo, ipaalam nyo sa akin. Pero as for me, hindi ko alam. Parang naging expression ko na lang yun, na parang yun na yung naging tawag ko sa mga viewers ko. At mga viewers ko, ganun din yung tawag sa akin, syalak. So, I really do not know kung ano yung meaning ng syalak, guys. Yan, syalak. Medyo ano pa yung hair ko ngayon na. Ayan, kagabi, kahapon, nakita nyo naman yung previous vlog ko. It's just about kung ano yung mga usual na ginagawa ko dito. Pero, usually, yun lang yung parang nagiging ko, guys. Parang nagiging routine ko. Yung parang pagkagising ko, I will eat my breakfast, do laundry, do grocery, go to the gym, magpa-car wash, yun lang. Wala masyadong ganap, kumbaga. Pero pag usually kaya nga ako nagta-travel, pero right now, guys, to be honest, bakit ba merong gagamba dito? Usually, guys, nagta-travel talaga ako almost every month. Kaya almost every month nagta-travel ako kasi wala namang masyadong ganap. Diba? Not unless gumala with friends, with mga kakilala, ganyan. Kagaya last week, pumunta kami ni Ate Vanessa ng Kentucky kasi nga merong ganap or may ginawa. Syalak. Pag may pag may mga taong nagmamahal na mag-i-invite na parang kumain sa buffet, ganyan. Kung minsan di ko pa nabablog yung mga ganong mga events or happenings sa aking buhay. Kasi kung minsan nahihiya din ako mag-vlog in public, guys. Syalak! But I'm slowly overcoming it. Tara! Ayun. Kagabi, guys, parang naintriga ako doon sa isa sa mga posts sa Sephora, guys. Ang post is about kung pupunta ba siya dito, kung pupunta ba yung family na yon dito sa US or mananatili na lang sa Pilipinas. It was an anonymous It was an anonymous post, so I really do not know who is that family. Ayun, parang napa-comment ako bigla, as in karakaraka. Syalak. Hindi ko naman alam that they will like my comment. Ang comment ko ay, ang pangutana kasi, ang sitwasyon is that yung family na yon meron ng big savings, may mga bahay, tapos may negosyo, nakakapag-travel kahit saan at kung kailan nila gustuhin. In fact, nakakapag-travel sila papuntang US. Imagine that. So, this family, they're a family of 4 or 5 if I'm not mistaken. So, imagine, traveling from the Philippines, family of 5 to the US as a tourist. This family is definitely a well-off family, for sure. Kasi, pamasahe pa lang sa from Manila to San Francisco, Manila to New York, economy pa lang.
it will cost you minimum siguro 75 to 100k or more than that. So, imagine niyo isang ano to, parang yun, naka-promo na yun na yung sinasabi kong 75 na round trip. Super promo na yun. Bihirang-bihira ka makakita. Siguro mga 150,000 dapat ang budget mo. Or 100,000 minimum for a round trip flight. So, imaginein mo, sa kanila pa lang, round trip ticket pa lang, wala pa yung hotel, wala pa yung gastos dito sa Amerika. Kalahating milyon na. 'Di ba? Kung hindi ba naman, kung hindi ba naman, bakit ba parang may ano kaya to? Parang shellac. Hindi naman siya bugs or something. Nakakadistorbo sa aking vlog. But anyway, yon, hindi siya parang, ano bang correct term? Hindi siya biro-biro yung gastos papunta dito. So for sure, well off yung family na yun, kasi for sure milyon yung ginastos papunta pa lang dito. 'Di ba? So nag-comment talaga ako na parang, if you have a may mga bahay na kayo, meron na kayong magandang negosyo, it's a big no to come here to the United States of America. Wag na. Bakit? Para saan pa at mag-a-America kayo, 'di ba? Kung nakakapag-travel naman kayo kahit saan at kailan nyo gustuhin. Tapos yung balak pa niya, ang ko doon is that yung balak pa niyang pagtrabahuhan coming here is that skilled nursing facility, in which for me napakahirap. Napakabigat ng trabaho. Anong tawag dito? Napakomment talaga ako ng it's a big no for you to come over here. Kasi napakaraming dahilan para hindi ka pumunta dito compare sa dahilan na para pumunta ka dito and gain the benefits. Ang daming nag-comment about, yes for your kids, yes for your kids, at ano pa yung mga sinasabi, mga yes if you're a US citizen, ganyan. La hawla wala quwwata illa billah. Parang char natin ayun, ang daming mga nag-comment ng ganun na parang anyway, kapag naka-gain ka ng US citizen, you have the option to come back, or you have the Lord. Ang 3 to 5 years, napakahirap dito na bunuin, kung alam nyo lang. Magsisisi yung taong yon kasi iniwan niya yung mga negosyo niya sa Pilipinas, in which dapat ininvest na lang niya yung so much time, yung 3 to 5 years niya na yon sa pagpapalago ng kanyang negosyo. For what? Number 1, sabi nila, for your kids. Lord, yung taong yon merong malaking negosyo or may negosyo, well off sila, may pera sila, he can send his children into a better school in the Philippines, top school in the Philippines, top university in the Philippines. 'Di ba? Kahit US pa ito, ano naman yung parang laban ng mga school district dito. Yes, US ito, United States of America, American education system, ganyan. But if you compare that, yung education system here, na parang hindi naman, wala ka naman sa mga top school in California, top school in somewhere. Yes, US lang. Pero, syempre, mas maganda pa rin yung mga top school and international school natin sa Pilipinas. Diba? Kaya nga nagbabayad ng sobrang mahal. Nakakaloka yung mga reason na parang for the kids, for the ganyan, 'di ba? Tapos sinabi pa ng iba na parang yes, magiging US citizen ka, visa free since kayo mag-travel. Lord. May pera yung tao.
kaya niyang mag-process ng visa niya. At saka guys, dapat hindi na natin parang hindi na natin gamiting dahilan na kaya tayo pupunta ng Amerika is because we want a US passport so that we can have a visa-free. Yung mga visa-free countries, ang dami namang visa-free countries na nasa loob ng ating passport, Philippine passport. Pangalawa, ang dami na ngayong mga, you know what? Siguro, mas marami pang na-travel yung mga travel vlogger kumpara sa mga US passport na dito. 'Di ba? Mas marami pa silang 'di ba? Ang dali na ngayong hindi naman sa ang dali, pero mas pinadali na yung proseso ngayon. Hindi na siya masyadong komplikado yung pagkuha ng visa at hindi na mahirap dahil what? Ang dami ng vlogger na nagsulputan, na nagbibigay ng proper instruction on how to get a visa, ganyan-ganyan. Kung gusto mo talagang ma-travel ang buong mundo, you do not need a US passport. 'Di ba? Hindi mo kailangan ng US passport kung gusto mo talagang mag-travel sa buong mundo. Kaya nga, may visa, 'di ba? At ang dami-daming mga magagandang pasyalan or country sa Southeast Asia or sa Asia or sa Middle East. Hindi ko sinasabing huwag kayong pumunta ng US. US is still US, 'di ba? Pero in their case, hindi siya akma na mag-US pa. For me lang, disclaimer lang, ito ay opinion ko lamang. So hindi siya akma na mag-US pa. I always encourage people to come here sa aking vlog. But we should encourage and motivate the right people to come here to the United States of America. Hindi ko sinasabing anong tawag dito? Parang right people na parang matalino lamang, right people na may kaya lamang or kayang suportahan yung American dreams. No. What I meant with the right people is yung parang sitwasyon nila could be better if they come here to America. Hindi parang it could be worse if they will come here to America. If for example, nasa Middle East kayo, you're earning 15,000, 20,000 reals. 'Di ba? Maraming mga diyan, mga 20 years na nasa Middle East. Tapos yung husband niyo is an engineer earning 20, 25,000, 30,000 reals. Yung total net income ninyo ay pumapalo ng 500,000 pesos or more than pa kada buwan. Why come here to America? Why expose your children into bullying? Hindi ko sinasabing maraming mabubuli yung anak ninyo pag pumunta kayo dito, guys, ha. Pero ang sinasabi ko lang is that hindi ko sinasabing mabubuli at mabubuli talaga sila. But for sure, wag na tayong magpaka-impokrito dito, guys. Kapag Asian ka o iba ang kulay mo at hindi ka purong puti, mabubuli at mabubuli ka sa school kahit ano pang gawin mo. Hindi ko sinasabing lahat, pero majority. Mararamdaman mo talaga, iba ang magiging tingin sa iyo ng mga purong puti. Hindi lang sa school, paski nasa grocery ka, mararamdaman mo yan. And we just have to accept it. Talagang ganon. 'Di ba? Kung nasa Pilipinas ka, boss ka, kasama mo or kasalamuha mo yung mga Pilipino, why come here? 'Di ba? Bakit nyo pipiliing pumunta dito sa Amerika wherein pagdating sa trabaho, hindi ko naman sinasabing mabubuli at mabubuli kayo, pero pagdating sa trabaho ay parang dehado pa rin kayo. 'Di ba? Kailangan nyo pang makipaglaban for a fair assignment, kailangan nyo pang makipaglaban for a fair treatment sa trabaho as a Filipino nurse.
'Diba? So if I were you, stay where you are. Kung maganda na yung buhay mo sa Pilipinas, maganda na yung buhay mo sa Middle East, nakakapag-travel kayo, you don't need a US passport. If you have a US visa na nakatatak sa iyong passport, then come here to America, enjoy travel as a tourist. Pero for me, kung maganda na yung kalagayan mo either sa Middle East or sa Pilipinas, don't even dare to come here. Huwag kayong magpapaloko sa mga taong andito na parating sinasabi for your kids' education so that you can get a US visa or US passport for your... Oh, Lord. Diba? Marami kasing mga tao dito, hindi ko naman sa nila lahat. Marami ay damay-damay, nandadamay. Yung parang damay-damay na lang ito, ganyan-ganyan. Diba? Pagdating mo dito, maraming mga taong mag-aaya sa'yo sa mga apartment nila. Yung parang pagkamahal-mahal, they will attract you. Maganda dito, maganda ganyan, maganda diba? Maraming mga ganon. Diba? Ang sarap pagsasampalin at ipakain kay Lolong. Maraming mga ganong tao. They will invite you na parang ganito, ang ganda. Pero secretly, wag nyong iano sa akin, secretly, ang ginagawa ng mga taong yan is gusto lang kayong idamay para yung naranasan nila ay maranasan nyo rin. Yung hardship na nabubulol ako kasi syempre galing talaga sa puso ko yung sinasabi ko sa inyo. Diba? Gusto kong ibulgar yung mga ginagawang mga katarantaduhan ng mga tao dito, diba? Dadamay kayo sa ano nila, yung parang dito ka na, maganda dito, may pool, may gym, may aesthetic. Diyos ko Lord, huwag kayong papadala sa mga ganun kasi ang gusto lang nila, idamay kayo sa ano nila, idamay kayo sa naranasan na nila. Gusto nila rin na maghirap kayo in the same way na naghirap sila on their first, second, or third year here in America. So, huwag kayong papadala sa ganon. Magdesisyon kayo ng naaayon sa inyong budget, magdesisyon kayo ng naaayon sa inyong needs or pangangailangan. Kasi maraming mga tao dito ang budol. After 2 or 3 years, kahit hindi naman akma yung sitwasyon ninyo na bumili ng bahay, ay pipilitin nila kayo parang encourage, kunyari parang mga motivator. Diba? Motivator na, you should buy this, you should invest in this, you should... Pero behind all of those words ay ano lang, mga kaemehan at mga katarantaduhan. Diba? Kasi maraming mga ganyan dito. Ang gusto nila, kung anumang hardship, medyo umaano na, lipat tayo. Lipat tayo doon. Medyo ano na. Medyo umaaraw na dito. Ang gusto nila ay kung anumang hardship yung naranasan nila ay mararanasan mo din. Ayaw nila kasi nang sila lang yung nakaranas ng hardship. 'Di ba? Ang gusto nila ay pati ikaw maramdaman din yung naranasan nila. O, diba? So, mga kababayan, parang nanawagan. Parang nanawagan talaga. So, yon. Kung maganda na yung life ninyo sa Middle East, please, do not come to the US. Shalak, visit the US, be a tourist and not as a worker. Diba? Parati itong channel na to is dedicated for encouraging and motivating someone or the right people to come here. Pero yung right in terms of yung situation is wala talagang, like for me, wala talagang mahanap na trabaho sa Pilipinas, mga ganyan, or na-reject talaga sa Pilipinas. Yung yung isipin mo rin kung itong pag-US ba na to, magiging better ba yung life ko compare nang nakatira kami sa Pilipinas?
yun parati ang ang endpoint. Magiging better ba or magiging maganda pa? Hindi lang ang dami pang nag-comment about hindi lang daw dapat finances yung parang i-win-away. Dapat i-weigh din daw yung mga opportunity ng mga kids for you. Parating kong nakikita doon sa Lefora yung mga comments na, for those of you who don't know what is Lefora, Lefora is a big group in Facebook. You can join that if you want. For nurses who are dreaming to come here to the United States of America. Nasaan na ba yung suso? Kunin ko muna, naiwan ko doon. Ayan guys, Lefora is a big group dedicated for Filipino nurses who are dreaming to come here to the United States of America. So if you wanna join that group, join it kung hindi pa kayo. Pero majority of my subscriber ay member na siguro ng Lefora. Ayan, yun. Kung hindi naman, ang dami kong nababasa na parang for your kids, hindi ba, kung well off yung family at kaya namang isend yung anak niya sa mga international school, why come here? My God, nakakaloka. For your retirement, karamihan nga ng mga tao wants to work here but retire in the Philippines. So don't even think of like, okay, for your retirement, syalak, para diba? Mga syalak. Nakakaloka yung mga taong ganyan. Yung parang idadamay. Hindi ko naman sinasabing idadamay, pero for me, kung maganda na yung buhay niyo sa Middle East, maganda na yung buhay niyo. Yes, walang tong tawag na to? Walang pension kayong makukuha at the age of 65 when you stop working in the Middle East. Kapag hindi na nila kailangan, pauwiin nila na kayo. Pero kung, for example, ay may pera kayo, uwi na lang siguro kayo ng Pilipinas, put up your own business, at least boss pa kayo. Huwag nyo nang i-experience ang maapi dito sa Amerika. Kasi hindi siya biro. As in, makikipaglaban ka talaga almost every day of your life. I know marami na nang magnenega dyan na parang ay, bala kayo mga basher kayo, siya lang. I-bash nyo ako kung gusto ninyo, magsulputan kayo. Pero sasabihin ko yung totoo. Diba? O siya, sige na mga syalak, hanggang dito na lang ang aking vlog. Maraming salamat. Ito yung vlog ko, why you should not come to America. It is not worth it. Syalak. Para sa mga taong masyado ng marangya, mataas na yung sinasahod sa Middle East, may negosyo sa Pilipinas, may please, wag kayong makikinig sa mga reasoning na for your kids' education, para magkaroon kayo ng US passport. For what? Syalak. For what? Kung kaya nyo namang isend yung kids ninyo sa mga top schools and universities and international school sa mga bansa kung nasaan man kayo ngayon, why come here just for the reason of child's education? Number 2, US passport. You can travel the world without US passport. Believe me or not. Syalak. O hanggang dito na lang. Masyado na daw mahaba yung vlog eh. Syalak. Inom muna tayo ng kape. Yung may tunog daw eh. Syalak.